Sa ilalim ng lumang barong-barong, nakasalampak si Gabriel, isang binatang palaboy na basag ang pangarap at tila isang kaluluwang matagal nang iniwan ng pag-asa. Ang kanyang suot na damit ay butas-butas at may bahid ng dumi ng lansangan. At ang manipis niyang katawan ay niyayakap ng lamig ng gabi. Sa isang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang lumang lata na dati lalagyan ng biskwit, na ngayon ay nagsisilbing tahanan ng kaunting barya, mga limos ng mga taong sa awa lang siya naaalala. Maaga siyang naulila sa mga magulang, samantalang ang iba niyang kamag-anak ay walang may gustong kupkupin siya. Lumaki siyang nag-iisa sa lansangan at natutong lumaban para sa bawat kagat ng tinapay at patak ng tubig. 1.20 lang para naman makabili ako ng pandesal bukas. Bulong ni Gabriel sa sarili habang nagbibilang ng baryang hindi man lang sapat upang tumawid ng gutom. Nag-aagaw pa lang ang dilim at liwanag nang magising si Gabriel kinabukasan, ay agad na siyang bumangon at lumabas sa munting barong-barong at inabangan ang pagdaan ni Kanole, ang matandang naglalako ng pandesal sa baryo. Hindi nagtagal ay natanawan niya na si Kanole, nalulan ng isang lumang bisikletang may karton sa likod. "Magandang umaga ho, Kanole." Magandang umaga naman, Gabriel. Ilang piraso ang bibilihin mo?" 3 piraso lang ho, Kanole, para may matira pa sa akin. Pambili ko ng kape at asukal na tig-piso. "O ayan, dinagdagan ko yan ha, para naman mabusog ka bago ka sumabak sa init ng araw mamaya." "Naku, nakakahiya naman ho. Lagi nyo na lang dinadagdagan ang binibili ko." "Ay, wag mong alalahanin yun, iho. Malay mo, balang araw, ikaw naman ang makatulong sa akin." "Binibiro nyo naman ho ko, Kanole. Ang isang pulubi at palaboy na tulad ko, malabong makatulong." "Huwag mong mamaliitin ang sarili mo, iho. Bata ka pa at marami pang naghihintay na pagkakataon sa'yo. Basta't huwag mong babaguhin ang pagiging mabuti mong tao. O siya, diyan ka na at maglalako pa ako. Baka lumamig ang pandesal ko ayawan na nila at matigas na ang pandesal." "Salamat ho ulit, Kanole." Agad nang tumakbo sa tindahan si Gabriel at bumili ng 2 piraso ng tig-pisong kape at asukal. Matapos makapamili ay nagtungo naman siya sa isang maliit na dampa kung saan nakatira ang isang matandang bulag. "Magandang umaga ho, Tatay Beroy." "Ikaw ba yan, Gabriel?" "Oho, si Gabriel ho ito. May dala po akong pandesal. Halina kayo at pagsaluhan natin. Tamang-tama, mainit pa itong tubig nyo sa termos. Magtitimpla ako ng kape natin. Masarap isawsaw ang pandesal sa mainit na kape." Habang nag-aalmusal ang dalawa, ay nagpasalamat ang matanda sa ginagawang pagtulong sa kanya ng binatilyo. Likas na kay Gabriel ang pagiging matulungin at maawain sa mga taong tulad niyang dukha. Kahit barya lang ang kanyang kinikita, ay hindi siya nagdadamot sa kapwa. Tulad na lang sa ginagawa niyang pagtulong kay Mang Beroy, na bukod sa bulag na ang 2 mata, ay iniwan pa ng 2 anak na ayaw siyang kupkupin dahil sa pabigat na lang daw sa buhay ang matanda. "Alam mo ba, Gabriel, kagabi ay mayroong bumisita sa akin. Naramdaman ko ang presensya niya sa taas ng bubungan." "Ho? Sino siya? At bakit nasa bubungan?" Napatawa ang matanda sa katanungan ni Gabriel. "Hindi kasi tao ang bumisita sa akin. Isa siyang aswang." "Ano ho? Aswang? Totoo ba yan, Tatay Beroy? May aswang dito kagabi?" "Oo. Maaaring nagbalik na sila at gusto nilang patayin ang mga taong pumatay sa kanilang pinuno. Maaaring may bago nang namumuno sa kanila at nagnanais na makapaghiganti." "Bakit, Tatay Beroy? Isa ka rin ba sa pumatay sa kanilang pinuno?" Dito nag-umpisang ikwento ng matanda ang isang pangyayaring matagal nang nakalimutan ng mga tao sa baryo. Ayon sa matanda, 5 silang magkakaibigang antingero na nangangalaga sa baryo
at lumalaban sa mga aswang na nagnanais sakupin ang kanilang lugar. 5 silang nagtulong-tulong upang kalabanin ang pinuno ng mga aswang. At mula nang mapaslang nila ang pinuno, ay wala ng aswang ang nagtangkang pumasok sa baryo. 2 na lamang silang natitira at parehas pang mahina at may kapansanan. Talaga ho? Ibig niyong sabihin, naging bayani kayo dito sa baryo? Napangiti si Mang Beroy, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga matang, wala nang ningning. Oo, mga bayaning limot na ng panahon, iho. Mga bayaning hindi na pinapansin at sinasabing pabigat na lamang. Huwag niyo hong sabihin yan, Tatay Beroy. Kung hindi sa inyo, baka matagal nang burado ang lugar na ito. Kaya ikaw, iho, iwasan mo ang magpagabi sa lansangan. Walang pinipiling edad ang mga aswang. Nako, Tatay Beroy, pag naamoy nila ako, ay mangangayaw sila sa sobrang asim at baho ko. Puro biro ang batang ito. Walang pakialam ang aswang kung marumi ka o mabaho. Dahil para sa kanila, ang sariwang dugo ang siyang pinakamabango. Basta't sundin mo ang payo ko sa'yo. Pag alam mong papalubog na ang araw, ay umuwi ka na at magsara ng bintana at pinto. At pag nakarinig ka ng kahit anong ingay o pagtawag sa 10 oras ng gabi, huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Huwag kayong mag-alala at susundin ko ho ang bilin nyo. Tugon ni Gabriel sa matanda. Isang hapon kasalukuyang nasa gubat si Gabriel. Naghahanap ng mga bungang kahoy na maaaring ipangtawid sa kumakalam na sikmura. Tuwang-tuwa ang binata nang makakita siya ng isang puno ng saging na hinog na ang mga bunga. Ayos ito, matagal-tagal na rin namin kakainin ito ni Tatay Beroy. Masayang bulong ng binatilyo. Agad na niya iyong tiniba at pagkatapos ay pinasan niya na ang buong bulig at nagmamadali na siyang umuwi. Ngunit nakakaramdam na siya ng pagod ay hindi pa rin niya nasusundan ang daan palabas ng gubat. Nakaramdam na siya ng takot dahil dumidilim na rin ang paligid. Saglit siyang huminto at binaliktad ang suot na damit. Isa ito sa mga narinig na niyang pangontra sa mga lamang lupang nanliligaw sa kagubatan. Matapos niyang mabaliktad ang damit, ay muli niyang sinubukan ang lumabas ng gubat. Ngunit laking pagtataka ni Gabriel nang bumalik pa rin siya sa lugar kung saan niya tiniba ang saging. Napasalampak sa lupa si Gabriel habang mangiyak-ngiyak na sa takot na nararamdaman. Nang biglang lumitaw ang mahinang sinag, parang apoy ng isang kandila na binabalot ng usok. Hindi niya maintindihan ang sarili. Tila may isang puwersa na humihila sa kanya upang lapitan ang sinag na iyon. Mula sa madamong bahagi ng gubat, ay nakita niya ang isang maliit na kuweba at sa loob ay may kakaibang liwanag. Bakit hindi ko to nakita kanina? May pagtatakang bulong niya sa sarili. Maingat siyang pumasok sa loob ng kuweba at doon niya nakita ang pinagmumulan ng liwanag. Isa itong maliit na bato, kasing laki ng hinlalaki na naglalabas ng kulay gintong liwanag. Sa loob ng bato ay may gumagalaw na imahe ng isang alakdan na tila buhay. Nang bigla na lang siyang makarinig ng kakaibang bulong mula sa dilim. Hawakan mo ako, Gabriel. Ikaw ang napili ko. Uwi ka ng tinig na iyon. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tinig na tila tinutokso siya. Pero bago pa siya makapag-isip, ay kusang gumalaw ang kanyang kamay na parang may sariling isip at hinawakan niya ang bato. Pagkahawak niya sa bato ay agad niyang naramdaman ang pagsiklab ng init mula sa kanyang palad, kasabay ng pagpasok ng malamig na kuryente sa kanyang mga ugat. At biglang lumarawan sa kanyang isip ang imahe ng nilalang na may mapupulang mata, may mahahabang kuko, at mga ngiti ng kasamaan. Ang mga aswang.
Simula ngayon, Gabriel, ikaw ang makakalaban nila. Wikang muli ng tinig. Bumagsak si Gabriel sa lupa, ngunit bago siya mawalan ng malay, ay tumimo sa kanyang isipan ang larawan ng isang lalaking may itim na sombrero, may ngiting mapanlinlang at mga matang naglalaman ng mismong kadiliman ng gabi. At sa likod ng lalaking iyon ay isang aninong hindi niya maaninag, ngunit sigurado siyang mas masahol pa sa bangungot. Darating sila, Gabriel, at ikaw lang ang makakapatay sa kanila. Yun ang huli niyang narinig at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Gabriel, ay wala na siya sa loob ng kuweba. Nakahiga na siya sa papag, at sa paggala ng kanyang mga mata, ay napansin niyang nasa pamilyar siyang lugar. "Kumusta ang pakiramdam mo, Gabriel?" Pagtatanong ni Mang Beroy. Tatay Beroy, kayo ba yan? O isa lang imahinasyon?" "Anong imahinasyon ang pinagsasasabi mo? Totoong ako ito." "Paanong nangyari yon? Samantalang nasa loob ako ng isang kuweba, sa loob ng kagubatan. Paano ako?" Napabalingkwas siya ng bangon nang bigla niyang maalala ang batong kanyang hinawakan. Agad niyang tinignan ang kanyang kamay, ngunit wala namang bakas ng pagkapaso o sugat. "Dinala ka rito ng tagabantay ng mutya, Gabriel." "Tagapagbantay?" "Oo, iho. Ang tagapagbantay ng tangan mo ngayong mutya ng alakdan. Ikaw ang napili niyang mga laga sa mutya at haharap sa mga aswang na nais itong makuha." "Bakit nasabi niyo yan, Tatay Beroy? Nakausap niyo ba ang sinasabi niyong tagapagbantay ng mutya? At bakit ako ang napili?" "Oo, nakausap ko ang tagapagbantay dahil siya ang pumili sa akin noon. Pero kung bakit ikaw ang kanyang pinili ngayon ay hindi ko alam. Maaaring may nakita siyang katangian sa iyo o dahil sa pagkakaroon mo ng dalisay na puso." Hindi sumagot si Gabriel at muling tinignan ang kanyang kamay at kinapa ang kanyang mga bulsa. "Pero bakit wala naman sa akin ang bato o mutya, Tatay Beroy?" "Ang mutya ng alakdan ay bahagi na ng iyong laman, Gabriel. Ang kanyang kapangyarihan ay kusang lalabas sa oras na ikaw ay nasa panganib o mayroong aswang sa iyong paligid. Ang mutya ay magbibigay sa iyo ng matalas na pandinig, mas malinaw na paningin at kakaibang lakas. Ngunit kailangan mo pa ring mag-ingat, Gabriel, dahil isa sa dahilan ng kanilang pagbabalik ay upang agawin ang mutya ng alakdan." Napahawak si Gabriel sa ulo at bahagyang napasabunot sa kanyang buhok. "Ano ba tong napasok ko, Tatay Beroy? Baka hindi ko kayanin ang bigat ng responsibilidad na ito." "Magtiwala ka sa iyong gabay at higit sa lahat, magtiwala ka sa iyong kakayahan, iho." Ilang araw ang lumipas nang ginabi sa pag-uwi si Gabriel. Habang siya ay naglalakad ay may napansin siyang kakaiba sa paligid. Ang paligid ng baryo ay mas tahimik kaysa sa dati. Wala ang ingay ng mga tambay. Walang mga nag-iinuman na madalas niyang makita sa gilid ng kalsada o sa harap ng mga tindahan. Hanggang sa mamataan niya si Mang Beroy, nakaupo sa ilalim ng poste at nakatingala sa dilim. "Aba, anong ginagawa ni Tatay Beroy dito sa labas? Hindi naman niya gawain ang lumabas ng gabi." "Tatay Beroy! Tatay Beroy!" Pagtawag niya ngunit hindi gumagalaw ang matanda. Dahan-dahan niyang nilapitan at doon niya nakita ang nakakatakot na tanawin. Dahil ang muka ng matanda ay maputla na. Nakadilat ang mga mata, ngunit wala ng buhay. At ang leeg nito ay may malalim na kagat.
parang binutas ng matalim na pangil. Hindi! Mga walang hiya kayo! Bakit nyo ginawa ito? Bakit nyo pinatay si Tatay Beroy? Ako ang harapin nyo! Mga salot na aswang! Magpakita kayo! At ako ang subukan nyong labanan! Sigaw ni Gabriel. Biglang binalot ng malamig na simoy ng hangin ang paligid. At mula sa dilim ay lumitaw ang lalaking matangkad. Nakasuot ng itim na damit at nakasombrero ng kulay itim. Ang muka nito ay nakatago sa dilim, ngunit ramdam ni Gabriel ang malamig na presensya ng estrangherong iyon. Sino ka? Ako si Don Severino. Anong gusto mo sa akin? At ikaw ba ang pumatay sa matanda? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Isang ngiting hindi para sa kaibigan, kundi isang malademonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Severino. May utang si Beroy sa aming angkan, kaya siningil ko siya. At ang tangan mong mutya ng alakdan ay matagal ko nang hinahanap. At ngayong alam ko nang nasa iyo ang mutya, ay kailangan kitang patayin. Hindi mo makukuha ang mutya sa akin. Hindi ako papayag mapasakamay ito ng tulad mong halimaw. Bago pa muling makagalaw si Gabriel, ay sumulpot mula sa dilim ang 4 na aswang. Dito niya naramdaman ang init ng mutya. Sumiklab ang apoy sa kanyang mga ugat at ang kanyang balat ay unti-unting nagbabago. May mga ugat na kulay itim ang gumagapang sa kanyang braso at kakaibang lakas ang kanyang nararamdaman. Bawat hininga niya ay parang may nabubuhay na bagong enerhiya sa kanya. Mas tumalas ang kanyang pandinig, mas luminaw ang kanyang paningin sa dilim, at mas mabilis ang pintig ng kanyang puso. Ang mga makintab na itim na guhit ay umikot sa kanyang pulso at naging anyong tila buntot ng isang alakdan. Isang aswang ang sumugod, pero mabilis si Gabriel at sinipa niya ang aswang. Tumilapon ang nilalang at sumadsad sa damuhan. Ang isa pa ay sumubok umatake mula sa likod, pero lumiko ang enerhiyang parang buntot ng alakdan at tumama sa dibdib ng aswang. Agad itong sumigaw dahil sa pagkapaso sa lasong nagmumula sa mutya. Muli siyang sinalakay ng 2 pang aswang, ngunit ngayon, alam na ng kanyang katawan kung paano gumalaw. Parang may gumagabay sa kanya. Parang isang sinaunang mangdirigmang nagbibigay sa kanya ng huling hininga sa mutya. At sa huli, ang 4 na aswang ay nakahandusay sa lupa, nangingisay at unti-unting natutunaw. Ngunit si Don Severino ay tahimik na nakatayo sa dilim. Walang bakas ng takot o kaba. Magaling, Gabriel. Alam mo nang kontrolin ang tangan mong gabay, pero simula pa lang ito. Sa ngayon ay hindi mo na kita papatayin, pero sa susunod nating pagkikita, ay sisiguruhin ko sa iyo na mapapasa akin ang mutya ng alakdan. Bakit sa susunod pa? Bakit hindi na lang ngayon? Naduduwag ka, Severino? Mayabang ka na kutong lupa, pero hindi ako papatalo sa pipitsuging tulad mo. Maghintay ka at bibisita ang iba kong tauhan. Adios! Sa isang iglap ay biglang naglaho ang lalaki at naiwan si Gabriel sa tabi ng bangkay ni Mang Beroy. Sa pagkalma ng galit ni Gabriel, ay unti-unti na ring pumasok sa kanyang katawan
ang itim na guhit sa kanyang kamay. Binuhat niya ang katawan ng matanda at ipinasok sa loob ng barong-barong nito. Matapos niyang maihiga sa papag, ay tinalukbungan muna niya ito ng kumot tulad sa nakikita niyang ginagawa sa mga hospital. At pagsapit ng umaga, ay humingi ng tulong si Gabriel sa punong barangay upang mabigyan ng maayos na libing si Mang Beroy. Agad namang tumugon ang kapitan. Maayos na nailibing si Mang Beroy. Marami sa taga-baryo ang sumama sa libing. Lahat ng tao ay bakas ang labis na pagtataka at takot sa kanilang mga mata. Samantala sa mansyon ni Don Severino ay kasalukuyang nagngingit-ngit ito. Hindi niya matanggap na mayroon na namang taong hahadlang sa maitim niyang balakin. Paano napunta sa kutong lupang yun ang mutya ng alakdan? Hindi ako makakapayag na maunsyami ang matagal ko ng plano, ang maghari sa rehiyong ito. Easy ka lang, Don Severino. Magagawan natin yan ng paraan. Wika ni Lucio, ang kanang kamay ni Severino. Talagang dapat nating gawan ito ng paraan, Lucio. Hindi pwedeng masira ang plano ko. Maghasik pa kayo ng lagim at sikapin yung mapaslang si Gabriel. Masusunod ang iyong kagustuhan, Pinuno. Mahalaga kay Don Severino ang mutyang tangan ni Gabriel. Kailangan niyang mapagsama ang lakas ng kanyang itim na mahika at kapangyarihan ng mutya ng alakdan. Dahil sa oras na siya ay magtagumpay, siya ang magiging pinakamalakas na nilalang sa buong rehiyon. Isang hasyenderong aswang na may lason sa kanyang dugo, lason na maaaring pumatay sa sinumang lalaban sa kanya. At muli na namang sumiklab ang gabi sa baryo. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng ilang sigaw ng pagdaing at pagtangis. Nagsisimula ng manggulo ang mga alagad ni Don Severino. Mabilis na tumakbo si Gabriel patungo sa pinagmumulan ng sigaw. Sa madilim na eskinita, nakita niya ang isang lalaking halos wala ng buhay. Nakasandal ito sa pader at ang liig nito ay dumudugo habang ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi nagtagal, mula sa madilim na bahagi ng eskinita ay lumitaw ang tatlong aswang. Marahil ikaw si Gabriel, ang taong sagabal sa mga plano ni Pinuno. Wika ng isa sa mga aswang. Ako nga, at hindi ko hahayaang makapaminsala pa kayong muli dito sa aming baryo. Sumiklab ang marka ng mutya sa braso ni Gabriel. Isang itim na liwanag na tila buhay. Gumapang ito sa kanyang balat. Isang masakit na init ang bumalot sa kanyang katawan. Lumapit kayo kung kaya nyo, wika ni Gabriel. Sumugod ang isang aswang. Mabilis itong parang kidlat, ngunit sinalubong ito ng mabilis na suntok ni Gabriel. At sa isang iglap, ay sumiklab ang lason ng mutya at bumaon sa balat ng halimaw. Napasigaw ang aswang habang pumupulupot ang itim na enerhiya sa buong katawan nito. Nagmistulang abo ang katawan ng aswang bago bumagsak sa mabatong kalsada. Sabay nang sumugod ang dalawa pang aswang, ngunit hindi ito hinayaan ni Gabriel. Sinalubong niya ang pag-atake ng mga aswang at mula sa kanyang braso, kumawala ang itim na usok na tila anyong buntot ng alakdan. At sa isang iglap, ay sabay nitong tinuhog sa dibdib ang mga nilalang. At tulad ng sa una, naging abo ang kanilang katawan. Habang hinihingal si Gabriel, ay isang lalaki ang lumabas sa makapal na damuhan. Naggulat si Gabriel at agad itong pumorma ng pag-atake. Sino ka? Huwag!
Huwag mo akong sasaktan. Hindi ako tulad nila. Alam ko, pero bakit ka narito? Ako si Ramon, isa ring palaboy at matagal nang nagtatago mula sa kanila. Kung papayagan mo akong sumama sa iyo, matutulungan kita. At paano mo ako matutulungan? Alam ko ang lugar ng mga aswang, kung saan sila nagtatago. Maituturo ko sa iyo. Sige Ramon, sabihin mo sa akin kung saan ang kanilang lungga. Sa pusod ng kagubatan, doon nagtatago ang isang lumang mansyon, ang mansyon ni Don Severino. Kung ganon, samahan mo ako Ramon, at tatapusin ko ang kasamaan ng hayop na yon. Kinabukasan ay naglakbay sina Gabriel at Ramon patungo sa lumang mansyon. Sa bukana ng kagubatan ay natagpuan nila ang isang lumang simbahan. Ang istruktura nito ay nilamon na ng panahon. May lamat na ang mga pader at halos tabunan ng lumot at mga baging. Nagulat si Gabriel nang makita ang lumang simbahan. Sa tagal na niyang pag-alagala sa gubat, ay ngayon lang niya ito nakita. Ayon naman kay Ramon, mahiwaga ang simbahang iyon. Tila kung may anong tagabulag ang bumabalot dito. Kwento pa ni Ramon, ilang beses na itong naikwento sa kanya ng yumao niyang abuela. Ngunit kahit anong subok niyang hanapin ang simbahan, ay hindi niya iyon nakita. Ito pa lang din ang kauna-unahang pagkakataon na nasilayan niya ang simbahan. Pumasok sila sa loob ng simbahan at doon nila naamoy ang halimuyak ng dugo at asupre. Sa harap ng gibang altar ay isang imahe ang unti-unting lumitaw. Isang lalaking nakaitim, mahaba ang buhok at may mapupulang mata. Biglang uminit ang katawan ni Gabriel. Ang mutya ng alakdan ay nagsimulang magising. Alam ni Gabriel ang ibig ipahiwatig ng mutya. Ito ay babala ng isang madugong sagupaan. Pinagtago niya muna si Ramon upang hindi na ito mapahamak. Nang biglang magsalita ang lalaki. Mabuti naman, at ikaw na mismo ang lumapit sa amin, Gabriel. Hindi na kami mahihirapang hanapin ang taong sagabal sa plano ng aming pinuno. Sino ka naman? Ako si Lucio, ang tagapagdala ng sumpa na matagal nang nakaambas sa lugar na ito. At ako rin ang inatasan ni Don Severino upang paslangin ka ngayon at dalhin ang bangkay mo sa kanya upang makuha ang tangan mong mutya. Gawin mo kung kaya mo, pero sisiguruhin ko sa iyo na hindi ko papayagang mapasakamay niyo ang mutyang ito. Hindi ako papayag na maghari at magpatuloy ang kasamaan niyo. Tinawanan lang ni Lucio ang sinabing iyon ni Gabriel. Bilib ako sa lakas ng loob mo, bata. Pero kulang pa ang kaalaman mo sa paggamit ng mutyang yan para talunin ang lakas ng aming kapangyarihan. At bago pa makapaghanda si Gabriel, ay sumugod si Lucio na parang hangin sa bilis. Isang malakas na hampas ng kalmot ang tumama sa dibdib ng binata, dahilan upang tumalsik si Gabriel at mapahiga sa malamig na sahig ng simbahan. Hindi mo pa kayang tapatan ang kadiliman, Gabriel. Bulong ni Lucio sa tenga ng binatang kasalukuyang nakahandusay at nanghihina. Sabay na hinawakan ni Lucio ang isang kamay at isang paa ni Gabriel. Binuhat niya ito at ibinalibag sa pader. Tumama ang likod ni Gabriel sa matigas na adobe at hilong bumagsak sa sahig. Dahan-dahan at tumatawang nilapitan ni Lucio ang hindi pa nakakatayong binata. Ngunit nang akma niya muling hawakan si Gabriel, ay laking gulat nito nang bumaon sa kanyang dibdib ang itim na usok na animo buntot ng isang makamandag na alakdan. Sabi ko naman sa iyo, Lucio, hindi ako papayag na mapasa inyo ang mutya.
Wika ni Gabriel habang nakatitig sa mga mata ni Lucio. Sa muling pagkilos ng kamay ni Gabriel ay lumabas ang usok mula sa dibdib ni Lucio. At sa pagkakataong iyon ay kasama na ang nangingitim nitong puso. Dilat ang mga mata ni Lucio na bumagsak sa sahig habang unti-unti na itong naaabo. Lumabas ng simbahan si Gabriel at Ramon at muling nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa mansyon ni Don Severino. Ngunit habang sila'y naglalakad, ay nakaramdam si Gabriel ng kakaibang init na tila gumagapang sa kanyang mga ugat. Tila may lason na sumisibol sa loob ng kanyang katawan. Isang lason na nagmula mismo sa atake ni Lucio. Hindi maganda ang itsura mo, Gabriel. Hindi basta sugat ng aswang ang tumama sa iyo. Wika ni Ramon. Napahawak naman si Gabriel sa marka ng mutya sa kanyang braso. Ngunit imbis na lumiwanag ito ng tulad sa dati, nagbabadya ito ng itim na liwanag. May alam akong taong maaaring makatulong sa atin. Isang matandang albularyo. Baka siya ang makakaalis ng lason sa katawan mo. Mabuti pa'y ipagpaliban muna natin ang paglusob sa mansyon. Hindi mo ito kakayanin, Gabriel. Muling wika ni Ramon. Sige, Ramon. Kailangan nating magmadali bago pa ako tuluyang kainin ng lason. Bulong ni Gabriel habang hawak nito ang kumikirot na sugat. Naglakbay sila patungo sa matandang sapa, kung saan naninirahan ang isang misteryosong matanda na kilala lamang sa pangalang Mang Dado. Pagdating nila sa maliit na kubo, ay sinalubong sila ng amoy ng pinatuyong damo at usok ng insenso. Anong kailangan niyo rito? Tanong ng matanda sa mababa nitong boses. May malalim siyang sugat. Sa palagay ko, dala niya ang lason ng aswang. Siya si Gabriel, ang bagong may-ari ng mutya ng alakdan. Nagliwanag ang mga mata ni Mang Dado. Ipinagpatuloy mo pala ang sumpa ng alakdan. Sige, halika rito, bata. Pinahiga si Gabriel sa isang banig na gawa sa balat ng saging. Habang nakahiga si Gabriel, ay pinagmasdan ni Mang Dado ang sugat na noon ay may itim na ugat sa paligid nito, na tila gumagapang na usok ng kamatayan. Hindi lang basta ang lason na tumama sa iyo, Gabriel. Sumpa ito ni Lucio. Kung hindi agad ito matatanggal sa katawan mo, ay papatayin nito ang mutya ng alakdan at magiging isa ka sa kanila. Agad na sinimulan ng matanda ang ritual, gamit ang iba't ibang uri ng halamang gamot at orasyon. Pinatakan din ni Mang Dado ng banal na langis ang sugat, dahilan upang mapasigaw si Gabriel sa tindi ng hapdi nito. Tiisin mo, bata. Ang mutya ay lumalaban sa lason. Kaya kailangan mong magpakatatag. Matapos ang mahabang oras ng gamutan, ay natanggal ang lason sa katawan ng binata. Nagsuka si Gabriel ng napakaitim na likido. Hinihingal si Gabriel habang ang sugat niya ay mabilis nang naghilom at ang marka ng mutya ay muling bumalik sa natural nitong anyo. Tahimik ang paligid ng gabing iyon, ngunit hindi iyon uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapanatagan. Isa itong katahimikan na parang may nag-aabang ng pag-atake mula sa dilim. Sa loob ng kubo ni Mang Dado, nakaupo si Gabriel, nakasandal sa dingding habang pinagmamasdan ang mutya na kumikislap sa kanyang braso. Ramdam niya ang bigat ng huling pangyayari, ang sugat na halos pumatay sa kanya. Habang humihigop ng mainit na salabat, ay nag-umpisang magkwento si Mang Dado. Ayon sa matanda, ang hasyenderong si Don Severino na naispok sa ni Gabriel ay hindi ordinaryong tao. Ito ay isang makapangyarihang mangkukulam na ang tunay na pangalan ay Sombra. Binitay si Sombra sa gitna ng plaza
at sinunog ang katawan nito, ngunit hindi ito namatay. At ngayon ay nagbalik mula sa impyerno na nagkatawang tao sa katauhan ni Severino. Isinumpa nito ang baryo at lahat ng mamamatay sa ilalim ng gabi ay magiging alipin niya. Kaya maraming aswang sa kanilang baryo. At ngayon ako ang punteriya niya, wika ni Gabriel. Oo, dahil hawak mo ang mutya ng alakdan, ang nag-iisang bagay na makakapuksa sa kanya. Ngunit hindi sapat ang mutya, Gabriel, kung hindi mo pa alam paano ito gamitin. Pero kusa namang gumagana ang mutya, Mang Dado? Gaya ng sabi ko, hindi sapat ang mutya. Kailangan mong magsanay upang maging isa kayo ng mutya. Kinabukasan habang sumisikat ang araw, ay sinimulan ni Gabriel ang pagsasanay sa ilalim ng gabay ni Mang Dado. Sa bawat galaw ni Gabriel ay kumikislap ang mutya sa kanyang balat. Ramdam niya ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang mga ugat at sa bawat hampas ng kanyang kamao ay tila sumasabay ang anino ng isang alakdan na gumagapang sa lupa. Pakiramdam ko, Mang Dado, mas malakas ako ngayon, wika ni Gabriel. Hindi lang lakas, Gabriel. Ang tunay naman dirigma ay dapat ding marunong gumamit ng takot. Hindi upang magpadala, kundi para gamitin ito laban sa kalaban, tugon ni Mang Dado. At habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang kilos ni Gabriel. Hindi na siya basta nag-iinsayo lamang. Nagiging isa na siya sa mutya. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Ramon sa isang tinig na tila bumubulong sa kanya. Isuko mo si Gabriel at ililigtas ko ang iyong pamilya, Ramon. Uwi ka ng tinig. Agad na napabalingkwas ng bangon si Ramon at mabilis na hinugot ang kanyang itak sa baywang. Hindi ako magpapabuyo sa inyo! Sigaw ni Ramon. Hindi ako nag-aalok ng awa, Ramon. Nagbibigay lang ako ng babala. Uwi kang muli ng tinig. Hindi mo ako mauuto kung sino ka man. Hintayin mo ang pagdating namin upang igawad ang kamatayan mo. Muling sigaw ni Ramon. Dahilan upang magising sina Gabriel at Mang Dado. Ngunit wala na ang tinig na bumubulong kay Ramon. Ano yun, Ramon? Pagtatanong ni Mang Dado, habang si Gabriel ay walang imik na pinapakiramdaman ang paligid. May tinig akong narinig at inuutusan niya akong traidorin si Gabriel. Kinabukasan ay nagpaalam na ang dalawa upang muling tunguhin ang mansyon na kinaroroonan ni Severino. Mag-iingat kayo. At siya nga pala, Gabriel, sa oras na magharap kayo ni Severino, ay huwag kang matatakot. Dahil ang takot ang siyang nagpapalakas sa kanya. Kung hahayaan mong lamunin ka ng dilim, ay tapos na ang laban. Uwi ka ni Mang Dado. Huwag kayong mag-alala, Mang Dado. Hindi ako magpapatalo. Kung kailangan kong mamatay para tapusin ito, gagawin ko. Gabi na nang marating nila ang mansyon. Tahimik ang paligid. Tila isang nakakamatay na panaginip ang bumabalot sa kabuuan ng bakuran ni Don Severino. Ang mutya ng alakdan sa braso ni Gabriel ay kumikislap sa malamlam na liwanag ng buwan. Sa bawat tibok ng kanyang puso ay ramdam niya ang papalapit na panganib. Kasama ang lamig na parang humihigop ng buhay mula sa paligid. Maging alerto ka, Ramon. Nararamdaman ko sila sa paligid. Bulong ni Gabriel. Tumango naman si Ramon at humigpit ang hawak niya sa buntot pagi na ipinabaon sa kanya ni Mang Dado. At hindi nagtagal ay isang malamig na hangin ang dumaan at kasabay nito ay unti-unting nawala ang liwanag ng buwan. Tinakpan iyon ng itim na ulap
na animo usok na gumagapang sa lupa. Mula sa dilim ay unti-unting lumitaw si Don Severino, na ngayon ay nasa kaanyuhan na ng tila demonyo. Balot ng makapal na itim na kasuotan at napakatangkad nito. "Gabriel, ibigay mo sa akin ang mutya at palalayain ko ang baryong ito mula sa aking sumpa." "Huwag mo na kaming linlangin, Sombra. Dahil kahit anong mangyari, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang mutya ng alakdan." Tumawa ng malakas si Sombra. Isang malalim at malademonyong tawa na bumalot sa paligid. "Kung gayon, Gabriel, magiging bahagi kayo ng dilim." Agad nang umatake si Sombra. Naglaho ito at naging aninong umikot sa dalawa. Naramdaman ni Gabriel ang malamig na hangin sa kanyang leeg, isang pangitain ng kamatayan. Ngunit bago siya tamaan ng malakaret na kuko ni Sombra, ay biglang sumiklab ang mutya. Malakas na liwanag ang lumabas mula sa braso ni Gabriel na nagtulak sa anino palayo. Sabay-sabay namang sumugod ang mga natitira pang alagad ni Sombra at pinuntirya ng mga ito si Ramon. Bago pa mapagtulungan ng mga aswang si Ramon, ay tila umulan ng asin. Napaatras ang mga aswang at suminghap sa sakit na parang sinusunog ang mga balat. Napalingon ng dalawa sa kanilang likuran kung saan nagmula ang mga butil ng asin at nakita nila si Mang Dado. "Mang Dado, anong ginagawa niyo dito?" wika ni Ramon nang may pagkagulat. "Abay siyempre, hindi ko kayo matitiis na kayo lang ang lumalaban." "Ayos, buti na lang at di mo kami natiis. Ang dami pang aswang, Mang Dado." "Sige, Gabriel. Kami na ni Ramon ang bahala sa mga alagad ni Sombra. Ikaw na ang bahala sa demonyong yan." Sabay nang umatake si Mang Dado at Ramon. Sinamantala nilang pagkakataon habang ang mga aswang ay kasalukuyan pang namimilipit sa sakit na dulot ng isinaboy na asin ni Mang Dado. Samantalang si Gabriel naman ay tuluyan niya ng ginising at pinalabas ang kapangyarihan ng mutya ng alakdan. Sinugod niya si Sombra at magkakasunod na suntok ang kanyang pinakawalan. Ngunit ni isa ay walang tumama. Mabilis iyong naiiwasan ng halimaw. Umigkas ang kamay ni Sombra at diretso iyon sa muka ni Gabriel. Pero mabilis ang mga mata ng binata at agad niya iyong naiwasan. Kitang-kita pa ni Gabriel ang pagdaan ng matutulis na kuko ni Sombra na halos gabuhok na lang ay tatamaan na ang kanyang mga mata. Muling naglaho sa harapan ni Gabriel si Sombra. Ngunit ang anino nito ay hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Gabriel. Nanatili ang binata sa kanyang kinatatayuan at maingat na pinapakiramdaman ang galaw ng anino. Nang pansin na ni Gabriel ang pagkilos palapit ng anino ni Sombra, ay inihampas niya ang kanyang kamao na may apoy ng mutya at tumama sa anino ng kalaban. Napasigaw si Sombra at umalingaw-ngaw iyon sa buong paligid. Ngunit mabilis ding bumawi ng atake si Sombra. Isang mabilis na aninong hampas ang tumama kay Gabriel. Tumilapon ang binata at bumagsak sa lupa. Ramdam ni Gabriel ang kirot ng kanyang dibdib. "Gabriel, tumayo ka! Hindi ka pwedeng bumigay!" Sigaw ni Ramon. Habang nakahiga sa lupa si Gabriel, ay may naramdaman siyang kakaibang enerhiya sa kanyang isip. May boses na bumubulong sa kanya na nagwiwikang, ang tunay na lakas ay hindi sa katawan, kundi sa tapang ng puso, Gabriel. Wika ng misteryosong tinig na iyon. Kasabay ng pagbangon ni Gabriel, ay nagliyab muli ang kanyang braso nang mas matindi kaysa kanina. Ang apoy sa kanyang braso ay gumapang sa buo niyang katawan at nabuo ang anyo ng isang higanteng alakdan. "Hindi mo kami malulupig, Sombra. At kahit kailan,
ay hindi mapapasa iyo ang mutya ng alakdan. Mariing wika ni Gabriel habang galit ang kanyang mga matang nakatitig sa katunggaling halimaw. Muling sumugod si Gabriel at sa bawat suntok ay dumadaloy ang kapangyarihan ng mutya. Lumalaban din si Sombra, ngunit sa bawat atake niya ay napipilitan siyang umatras dahil sa liwanag na bumabalot kay Gabriel. Hindi pa dito nagtatapos ang laban, Gabriel. Babalik ako at dadalhin ko ang tunay na dilim. Wika ni Sombra bago siya maglaho sa usok ng anino. Maging ang iilan ng alagad nito ay naglaho rin sa dilim. Panandali ang tagumpay lamang ito. May palagay akong mas matindi pa ang susunod na laban. At sa oras na bumalik si Sombra, ay magdadala ito ng mas matinding kasamaan. Wika ni Mang Dado na nakasalampak sa lupa dahil sa labis na pagod. Matapos ang sagupaang iyon, ay tumahimik na ang paligid. Napatingala si Gabriel sa langit kung saan bumalik na ang liwanag ng buwan. Habang nagpapahinga si Gabriel sa kubo ni Mang Dado, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang huling banta ni Sombra, na ito ay babalik at dala ang tunay na dilim. Hindi ako pwedeng magpahinga. Kailangan kong paghandaan ang muling paghaharap namin ni Sombra. Kailangan kong iligtas ang mga tao at ang aming baryo sa kuko ng kadiliman at maipaghiganti ang pagkamatay ni Tatay Beroy, maging ang iba ko pang kababayan at mga batang walang awang pinaslang ng mga halimo na ito. Bulong ni Gabriel sa sarili. Samantala sa likod ng kubo, ay abala naman si Mang Dado sa paghahalo ng mga sangkap ng iba't ibang halamang gamot na ginagawa niyang panlaban sa mga aswang. Matindi talaga ang hangarin ni Sombra na makuha ang mutya ng alakdan. Bukod sa alam niyang ito ang makakatalo sa kanya, ay isa rin ito sa magpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Wika ni Mang Dado kay Ramon. Palagay niyo ba, Mang Dado, ay kakayanin pa ni Gabriel si Sombra sa muli nitong pagbabalik? Baka mas malakas na siya. Tanong ni Ramon. Naniniwala pa rin ako na mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng mutya. At nagtitiwala ako sa kakayahan ni Gabriel upang bigyang buhay ang mutya ng alakdan. Kung sa bagay, hindi naman siya pipiliing tagapag-alaga ng mutya kung hindi niya kaya. Di po ba, Mang Dado? Tumpak ka dyan, Ramon. Basta't suportahan lang natin si Gabriel. Tayong dalawa ang lalaban sa mga mahihinang aswang at si Gabriel na ang bahala sa pinuno. Biro nyo, Mang Dado. Dati palaboy lang at nanghihingi ng limos sa lansangan si Gabriel. Ngayon, isa na siyang tagapagligtas at matinding kaaway ng mga aswang. Ako man ay hindi makapaniwala sa naging takbo ng kapalaran ko, Ramon. Dati sarili ko lang ang pinoproblema ko. Kung saan at kung papaano ako makakakuha ng aking pagkain sa maghapon. Ngayon buong baryo na. Siguro ito yung sinasabi ni Canole na balang araw, ang isang palaboy na tulad ko ay makakatulong din sa kanya. Ah, si Canole? Oo, naaalala ko si Canole. Miss ko na nga ang mainit niyang pandesal eh. Habang abala ang tatlo sa paghahanda, isang matandang babae ang dumating. May pilit na lakas sa bawat paghakbang at puno ng galos ang muka at ang mga matay namumugto. Tulungan niyo ako! Mahinang sabi ng matanda. Agad namang sinalubong ni Gabriel at Ramon nang makita nila ang matandang babae. Ano hong nangyari sa inyo, Inang? Pagtatanong ni Gabriel. Dumating na ang mga aswang. Kinain nila ang buong baryo. Hindi ko alam kung may nakaligtas maliban sa akin. Pero ang sigurado ko, ang aking pamilya ay wala na. Pinatay ng mga aswang. Nagpalitan ng tingin si Gabriel, Mang Dado at Ramon sa tinurang iyon ng matanda. Nagsimula na siya
Wala nang ibang gagawa nito, kundi si Sombra. Wika ni Mang Dado. Kung siya ang may gawa nito, pupuntahan natin siya bago pa niya sirain ang lahat. Tugon naman ni Gabriel na bakas ang galit sa kanyang muka. Bago umalis ang tatlo, ay ibinigay ni Mang Dado kay Gabriel ang isang panyong itim na may simbolo ng alakdan. Ayon kay Mang Dado, ang itim na panyong iyon ang proprotekta sa mutya upang hindi manghina ang mutya sa bawat sugat na tatama kay Gabriel. Matapos makapagpasalamat ang binata, ay nag-umpisa na silang tunguhin ang pinakapusod ng baryo kung saan nagsimula si Sombra sa madilim nitong pamiminsala. Palubog na ang araw nang marating nila Gabriel ang baryo. Nakita nila ang mga nakakalat na mga bangkay ng tao. May mga nakahandusay sa lupa, nakasabit sa mga bakod na kawayan at bintana ng ilang kabahayan. Nakita rin nila ang mga aswang na nasa ibabaw ng bubungan ng ilang kabahayan, sa taas ng mga puno, at ang ilan sa mga ito ay kasalukuyan pang nanginginain sa mga bangkay ng tao. Nang maramdaman ng mga nilalang ang presensya ng tatlo, ay sabay-sabay na napalingon sa kanila ang mga aswang. Nanlilisik ang mga mapupulang mata ng mga ito. Putik, tama nga ang sinabi ng matanda, Gabriel. Kinakain na ng aswang ang baryo. Sana may mga nakaligtas pang buhay. Wika ni Ramon. Kumilos na tayo. Huwag na nating aksayahin ang oras na meron tayo para maisalba pa ang iba kung sakaling may buhay pang tao. Wika naman ni Gabriel. Sa pagkislap ng mutya sa katawan ni Gabriel, ay mabilis nang sumugod ang sangkatutak na aswang. Kumuyom ang mga kamao ni Gabriel at isang dipa na lang ang layo ng mga halimaw sa kanila nang biglang isuntok ni Gabriel ang kanyang kamao sa lupa. Sa paglapat ng kanyang kamao, ay animo isang bombang sumabog ang napakatinding liwanag. Ang mga aswang ay nagtalsikan at bumagsak sa lupa na nagliliyab sa apoy ang mga katawan. Samantalang ang iba ay tuluyang nalasog ang mga katawan sa tindi ng liwanag na tumama sa kanila. Mang Dado, Ramon, ngayon na! Sigaw ni Gabriel. Wala nang inaksaya ang tatlo at sinamantala nila ang pagkakataong walang kakayahang lumaban ang mga nasusunog na aswang. Sa ulo o sa puso niyo puntiryahin ang mga aswang upang mabilis silang mamatay. Sigaw ni Gabriel. Habang abala ang tatlo, ay biglang sumulpot sa likuran ni Ramon si Sombra. Agad nitong ibinaon sa likod ni Ramon ang matutulis nitong kuko. Napasigaw ng malakas si Ramon at sabay na napalingon si Gabriel at Mang Dado sa kinaroroonan ng binata. Nakita nilang nakabaon sa likod ni Ramon ang isang kamay ni Sombra, habang ang isa nitong kamay ay nakahawak sa ulo ng binata at ang matutulis nitong ngipin ay nakaamba sa leeg ni Ramon. Mamili ka, Gabriel. Ipapasa mo sa akin ang mutya ng alakdan o tutuluyan ko ang iyong kaibigan. Nakangising wika ni Sombra. Huwag mong isusuko ang mutya, Gabriel. Kung kailangan kong ialay ang buhay ko para masalba ang maraming buhay, ay gagawin ko. Huwag mong isuko ang mutya. Matapang na sigaw ni Ramon. Hindi malaman ni Gabriel ang gagawin ng mga sandaling iyon. Lansihin mo ang Diablo, Gabriel, at susubukan kong atakihin si Sombra. Bulong naman ni Mang Dado sa binata. Mapanganib ang iniisip niyo, Mang Dado. Baka lalong mapahamak si Ramon. Tugon naman ni Gabriel. Itigil niyo ang pagbubulungan. Huwag kayong gagawa ng mas ikapapahamak ng kaibigan niyo. Simple lang naman ang dapat mong gawin, Gabriel.
Ibigay mo sa akin ang mutya at mabubuhay ang surot na ito at magiging malaya ang inyong baryo. Huwag kang magpadala sa panlilin lang niya, Gabriel. Huwag mong isuko ang mutya. Papatayin rin niya tayong lahat at gagawing alipin. Wika ng isang pamilyar na boses. Napalingon si Gabriel at nakita niya sa likod ng isang puno si Canole. Nayakap ang asawa at dalawa nitong anak. Napatutok ang paningin ni Gabriel sa dalawang batang nanginginig sa takot. At pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Ramon na kasalukuyang nahihirapan sa kamay ni Sombra. Pinagmasdan din niya ang mga bangkay ng mga taong nasawi. Naguguluhan ang kanyang isip kung sino ang susundin niya, ang mga taong umaasa sa kanya o ang idinidikta ng kanyang puso at isipan. Ano, Gabriel? Huwag mong hintaying maubos ang aking pasensya dahil uubusin ko ang lahat ng taong malapit sa puso mo. Nagsisimula na akong mainip, Gabriel. May pananakot na wika ni Sombra. Walang imik si Gabriel. Puno ng kalituhan ang kanyang isip nang bigla niyang marinig ang misteryosong tinig. Sundin mo ang idinidikta ng iyong puso, Gabriel. Magtiwala ka sa sarili mo. Uwi ka ng tinig na iyon. Pakawalan mo na si Ramon at isusuko ko sa iyo ang mutya. Natigilan ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa naging desisyon ni Gabriel. Anong ginawa mo, Gabriel? Huwag mong sayangin ang lahat ng iyong hirap. Uwi ka ni Mang Dado. Naniniwala ako at nagtitiwalang susunod si Sombra sa kasunduan. Papalayain niya ang mga tao kapalit ng minimithi niyang mutya ng alakdan. Hindi ba, Sombra? Oo naman, Gabriel. Susundin ko ang kasunduan. Uwi ka ni Sombra habang may nagtatagong lihim sa likod ng kanyang mga ngiti. Bitiwan mo na si Ramon at kunin mo na ang mutya, Sombra. Mabilis na binitawan ni Sombra si Ramon at hinintay ang tugon ng binata. Sa pagpikit ng mga mata ni Gabriel, ay unti-unting lumabas sa kanyang katawan ang itim na usok at diretso iyong pumasok sa bibig ni Sombra. Matapos ang maiksing sandali, ay nasa katawan na ng halimaw ang mutya ng alakdan. Malakas na halakhak ang pinakawalan ni Sombra. Mahahalata ang labis na kasiyahan. Ako na ngayon ang pinakamalakas. Ako na ang maghahari sa rehiyong ito. At sa iyo, Gabriel, pasensya ka na kung nadala ka sa panlilinlang ko. Hindi ako ang nalinlang mo, Sombra. Dahil sa labis mong pagiging ganid sa kapangyarihan, ay ikaw ang nahulog sa aking patibong. Anong ibig mong sabihin? Napahinto si Sombra nang biglang nakaramdam ng labis na pananakit sa buong katawan. Tila may kung anong halimaw ang gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Parang may pumupunit sa bawat hibla ng kanyang kalamnan at pumuputol sa bawat ugat ng kanyang katawan. Nag-umpisa na ring mabitak ang kanyang balat at mula sa mga bitak na iyon ay lumabas ang maliwanag na sinag. Hindi! Hindi! Sigaw ni Sombra habang nakatingin kay Gabriel na hindi makapaniwalang tinalo siya ng binata. Hindi nagtagal at biglang sumambulat ang kanyang katawan at tanging usok na lamang na hugis alakdan ang naiwan sa hangin. Hindi makapaniwala si Mang Dado at Ramon sa ginawa ni Gabriel. Buong akala nila ay ipinagkanulo na sila ni Gabriel. Ang galing mo talaga, Gabriel. Akala ko totoong makukuha na ni Sombra
ang mutya. Wika ni Ramon habang iika-ikang lumalapit kay Gabriel. Ano nga ba ang ginawa mo, iho? At bakit tila naging kabaliktaran sa inaasahan ni Sombra ang pangyayari? Simple lang naman ho, Mang Dado. Bago ko pinakawalan ang mutya, ay hiniling ko sa gabay na maging lason ang mutya ng alakdan sa dugo ni Sombra. Binabati kita, Gabriel. Maraming salamat at ligtas ng ating baryo. Wika ni Kanole. Kanole, masaya akong makitang ligtas kayo ng pamilya mo. Tugon naman ng binata. Kanole, total tapos naman na ang pamiminsala ng mga aswang at ligtas na tayo. Baka naman pwedeng magpamerienda kayo ng pandesal. Gutom na kami at namimiss na namin ang masarap at mainit na pandesal. Sabay-sabay na nagtawanan ang lahat. At sa wakas, ay muli nang manunumbalik ang normalidad sa kanilang baryo. Wakas. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga kakilabot. Huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like, comment, at subscribe. Malaking tulong po ito sa ating channel. Kita-kits po sa susunod nating kwento.